Sa nakaraang kwento natin ay laking gulat ni Braham dahil binigyan siya ng awtoridad ni Yonwoo upang ma-set up ang outer space na tinatawag na World of Endless Night. Ayon sa sistema ni Braham na ang kasalukuyang pagkawasak ng outer space na tinatawag na World of Endless Night ay nasa 96.3% na, kaya naman minungkahi ng sistema na bilis-bilisan niya ng magtrabaho upang maibalik ito dahil kapag mas matagal niya itong hindi pinansin ay mas mabilis itong magko-collapse. Sinabi naman kaagad ni Yonwoo na hayaan niya na ang entry niyan kay Boo at tinanong niya naman si Braham na kung tutulungan niya na lang ba siya patungkol sa bagay na ito sa halip na bumuo siya ng laboratorio niya o dungeon. Sinabi niya pa na malapit na rin mawasak ang lugar na ito ngunit maaagapan pa nila ito at mapapaganda at makakagawa sila ng laboratorio na mas maganda at malaki pa kumpara kay Boo. Kung si Boo ang naatasan sa pagpapakilos at pagpapalakas ng hukbo ay balak niyang pagkatiwalaan sa panloob na gawain si Braham upang makagawa ng solidong depensa at makagawa ng malakas na pundasyon. Tiningnan niya naman si Braham at tinanong niya ito na kung ano ba sa tingin niya. Namula naman ang pisngi ni Braham, sabay sabi niya pa na wala na siyang magagawa kapag nagpumilit pa siya at sinabi niya pa na siya na ang bahala sa outer space at aayusin niya ito. Tiningnan naman ni Braham ang lugar at sinabi niya na ang lugar daw na ito ay hindi biro ang lawak. Sinabi niya pa na kakailanganin ng maraming halaga ng mga kagamitan ang magagamit dito at tinanong niya si Yonwoo na kung ayos lang ba ito sa kanya. Tinanong niya naman si Braham na kung ano ba sa tingin niya kung bakit niya pinakiusapan si Atron na gumawa ng tulay sa pagitan nila ng by the table. Napagtanto naman ni Braham ang pinaplano ni Yonwoo at kaagad niyang sinabi na parang pinaplano niya nang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan sa labas ng mundo. Tugon naman ni Yonwoo na ganun nga. Sinabi naman ni Braham na hindi ito magiging madali dahil ang atensyon ay nasa kanya na simula ngayon. Habang papasuot ng maskara si Yonwoo ay tugon niya naman kay Braham na ayos lang yun dahil kung aatakihin nila siya ay ang tanging kalalabasan lamang nito ay ang kasiraan ng umataki sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay maijing tinitingnan ni Braham ang kanyang sistema at sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi niya ito inaasahan dahil wala man lang mensahe na nagmula sa ika-78 na palapag ng tore at napatanong naman siya na kung nag-iingat ba ang mga ito o dahil ba sa Soul Stone o kung ano. Tinanong naman siya ni Braham kung tapos na ba siyang sabihin sa kanya ang patungkol sa kanyang istorya. Tugon naman ni Yonwoo na oo. Kaagad namang napangiti si Braham at tinanong niya si Yonwoo na kung ipapalabas na ba nila ang main dish ngayon at tumango naman si Yonwoo. Bigla namang pinalabas ni Yonwoo ang usok mula sa kanyang itim na bracelet at ang kanyang ipinalabas ay si Viera Dun. Pagkadilat ni Viera Dun ay nakita niya naman si Yonwoo na nagtatanggal ng kanyang maskara sabay tawag niya sa pangalan ni Viera Dun. Kaagad namang nagalit si Viera Dun at susugurin niya sana si Yonwoo ngunit mayroong mga kamay ang pumihil sa kanyang kilos. Seryoso naman ang mukha ni Yonwoo at sa isip niya na hindi niya gustong makipag-usap kay Viera Dun. Kaya naman tinanong niya si Braham na kung gusto niya bang mauna na siyang makipag-usap kay Viera Dun. Wala man lang naging tugon si Braham dahil iniisip niya ang ginawa ni Viera Dun sa kanyang anak na si Ananta. Tinawag niya naman ang pangalan ni Viera Dun at sinabi naman ni Viera Dun na pakawalan nila siya. Habang sinasabi ni Braham na marami siyang gustong pag-usapan nilang dalawa ay naaalala niya naman ang kanyang anak na si Ananta at si Sesha. Kaagad niya namang ipinakita ang tinatawag na Yongsen Elixir at ipinaliwanag niya naman na ginawa niya ito dahil nagtataka lang siya na kung ang halimaw ba na ghoul ay magagawang mapinsala nito o hindi. Sinabi niya pa na hindi siya sigurado kung hindi niya susubukan sa kanya. Bigla naman siyang binuhusan ni Braham ng Yongsen Elixir at labis namang sumisigaw si Viera Dun dahil napipinsala siya ng Yongsen Elixir. Makalipas lamang ang ilang minuto ay marami na ang Yongsen Elixir na nagamit ni Braham kay Viera Dun at nakikiusap si Viera Dun na itigil niya na ito at sinabi niya na sasabihin niya na sa kanya ang lahat kaya naman nakiusap siya na itigil niya na ito. May hawak pa si Braham ng isang Yongsen Elixir at sinabi niya pa kay Viera Dun na hindi pa siya tapos sa kanya. Kaagad namang sinabi ni Viera Dun na teka muna dahil sinabi niya na sa kanya kanina na sasabihin niya ang lahat-lahat ng patungkol sa kanyang mga katanungan. Agaran niya namang sinabi na ang pagkidnap sa kay Ananta at sa kanyang sariling anak ay para lamang sa paggising ng kanilang ina.
Ipinaliwanag niya naman na ang eksperimento na kanilang ginawa na kukumpletuhin nila ang vessel na paglalagyan ng kanilang ina. Sinabi niya pa na naaawa siya sa nangyari kay Ananta dahil nagiging tapat lamang siya kaya sinubukan niya ang iba't ibang paraan para lamang makumpleto ang sisidlan ng kanilang ina at dagdag niya na alam niya kung paano gamutin ito kaya naman sasabihin niya na sa kanya. Pagkarinig ni Yeonwoo ng paliwanag ni Viera doon ay pumasok naman sa kanyang isipan ang salitang ina at bakit ayon sa kanya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang mga mangkukulam ay sinusubukan nilang ipatawag ang tinatawag na Mother Earth na itinuturing nilang mahusay na ina. Sa halip na Diyos ang tawag dito ay mas angkop na tawagin itong Mother Earth na ito naman ang mga sinusunod na mga mangkukulam bilang isang conceptual being. Ang Mother Earth ay isa sa mga mahuhusay na Diyos na nandito na simula noong nagawa ang universe at kapag naman ipinakita niya ang kanyang sarili sa mundo ay palagi siyang maraming pagkakakilanlan kaya naman mahirap masabi kung ano talaga ang kanyang iniisip. Marami rin siyang pangalan kagaya ng Whore of Babylon at ito ang sikat na tawag sa kanya maliban pa dito ay tinatawag rin siyang Tiamat, Ymir, Ishtar, Liana, Kybele, Prithvi, at Mago. Ngunit ang pinakasikat na tawag sa kanya ay ang Gaia at kilala rin bilang Yama. Si Viera Dun lamang ang natatanging tao na may interes ang Mother Earth. Si Viera Dun ay naging mas malakas dahil sa pabor na ibinibigay sa kanya ng Mother Earth kaya naman nakokontrol niya ang Walpurgisnacht dahil dito. Sa isip naman ni Yeonwoo ang komunikasyon daw ni Viera Dun sa Mother Earth ay bigla na lang nawala kaya naman galit na galit ito at napagdesisyonan niya na tatawagin niya dito ang Mother Earth sa lupa. Baka ang Luciel Soulstone na mayroon ng ganyang kapatid ay mayroon itong nagnakaw na malapit sa kanya at pinagsamantalahan ang kaguluhan at isang ehemplo na dito ang kanyang kasintahan na si Viera Dun. At dito makalipas ang ilang sandali ay napapasigaw na lang si Viera Dun na sinabi niya naman ang lahat sa kanya at tinanong niya na kung bakit hindi pa siya pinapatay. Tinawag niya naman si Jungwoo at inaakala niya na si Jungwoo si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung hindi niya ba siya nami-miss. At nagmakaawa siya at sinabi niya na humihingi siya ng patawad dahil nagkamali siya at sinabi niya pa na ang magkasintahan daw ay normal lang na nag-aaway at minungkahi niya naman na magsimula sila ulit. At dagdag niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang gusto at ikwento niya pa na gustong-gusto niya daw mahiga sa kanyang binti at tinawag niyang honey si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung gusto niya bang humiga sa kanyang binti. Dahil desperada na siya ay sinabi niya naman na pababayaan niya na ang kanyang ina at ibang mangkukulam at magiging tapat na daw ito sa kanya at maging kay Sesha. Sinabi naman ni Yeonwoo na si Jungwoo daw ay hinding-hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanya kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan. Kaagad namang nagalit si Yeonwoo at sinabi niya na ngayon ay alam niya na kung gaano daw katanga si Jungwoo. Nang marinig yun ni Viera Dun ay napagtanto niya naman na hindi siya si Jungwoo at siya ang kapatid na ikinikwento palagi sa kanya ni Jungwoo. Sinabihan naman siya ni Yeonwoo na tanga daw ito dahil ngayon niya lang napagtanto. Dagdag niya pa na hindi niya lubos akalain na mamamatay lamang ang kanyang kapatid sa kagaya nitong walang kwentang babae. Kaya naman dahil sa galit ni Viera Dun ay tinanong niya na kung ano ba ang patungkol sa kanya at kung alam niya ba kung bakit ang mga kasamahan ng kanyang kapatid ay tinalikuran siya. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na gumagana nga ang kanyang plano dahil nagawa niyang pagsalitain si Viera Dun. Dahil sa galit ni Viera Dun ay sinabi niya na ang lahat daw ng kasamahan ng kanyang kapatid ay iniwan siya at tinanong niya naman na kung hindi pa ba halata na ang taong gumawa para iwanan siya ng lahat ay ang siyang problema at kinumpirma niya naman na kung ang tingin niya sa kanyang kapatid ay inosente ba. Sinabi niya na sakim rin sila ngunit mas malala ang kasakiman ni Jungwoo dahil ninanais daw nito ang lahat para lang maging masaya siya at palagi siyang nangunguna. Dagdag niya pa na ginawa daw nito ang lahat ng kanyang gusto hanggang sa huli at inangkin niya ang lahat dahil sa kasakiman niya. Ayon pa sa kanya na hinding-hindi na nila matitiis na magpatuloy pa ito kaya naman free na idor nila siya at sabay tawa niya. Samantala wala man lang naging tugon si Yeonwoo. Napangiti naman si Viera Dun dahil ayon pa sa kanya na sapat na ito upang malinlang niya si Yeonwoo at kaagad siyang naghanda ng spell at sa isip niya ay kung magagawa niyang makakita ng puwang sa kanyang utak ay natitiyak niya naman na makukuha niya ito. Ngunit hindi pa man siya tapos ay kaagad naman siyang tinanong ni Yeonwoo na kung tapos na ba siya sa kanyang ginagawa at kung ano ba ang gusto niyang ipagawa sa kanya at kung inaakala niya bang matatakot siya sa kanyang mga sinasabi.
Sinabi niya pa na tama nga na hindi nagiging madali ang relasyon ng mga tao subalit hindi ibig sabihin noon na ang lahat ay titira palagi ng patalikod kagaya ng ginawa ni Viera doon at kaagad niya namang hinawakan ito sa kanyang balikat at napapasigaw na lang si Viera doon dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Iminungkahi niya naman kay Viera doon na tigilan niya na ang ganitong klaseng kalokohan at ipakita niya ang kanyang totoong anyo. Bigla namang natigilan si Viera dun at maya-maya pa ay bigla na lang itong lumalaho habang siya'y nakangiti. Mayroon namang mata na nasa likuran ni Yeonwoo at ito ang totoong anyo ni Viera dun at tumawa naman siya sabay sabi niya pa na sila talagang magkakapatid ay talagang mga hadlang sa kanyang pinaplano. Kaagad namang lininggan nito ni Yeonwoo at nakilala niya naman agad ito at ito ay ang tinatawag na Mother Earth. Binalika naman ang nakaraan at dito sa ilalim ng 2 buwan ay magkatabi sina Viera Dun at Jungwoo at habang tulog si Jungwoo ay kinakausap siya ni Viera Dun at sinabi nito na balang araw ay gusto niyang akyatin ang pinakatuktok ng tore na kahit ang mga Diyos at demonyo ay hindi ito maaabot at kahit tulog si Jungwoo ay tinanong niya pa rin ito na kung hindi ba siya nagtataka kung ano ang nasa tuktok ng tore. Habang tulog si Jungwoo ay pinagmamasdan naman ito ni Viera Dun at maya-maya pa ay tinawag niya sa pangalan si Jungwoo sabay sabi niya na kung magiging hadlang siya sa kanyang daraanan ay baka itatapon niya ito palayo. Hinawakan niya naman ang mukha nito at tinanong niya ito na kung kilala niya naman siya kaya naman nakiusap siya kay Jungwoo na manatili siya hanggang sa dulo. Ang pagiging sakim ni Viera Dun ay malapit na sa obsession dahil inaya niya si Jungwoo na magkasama silang umakyat ng tore. Maraming beses na tinanong Lee Jong-woo ang rason kung bakit obsessed si Viera Dun patungkol sa pag-akyat sa tore subalit ang palaging sagot ni Viera Dun ay tanging mga ngiti at hindi niya sinagot kahit kailan ang katanungan nito patungkol dun. Sa puntong inabsorb naman ni Yeonwoo ang katawan ni Viera Dun sa pamamagitan ng kanyang Bat-Oris Vampiric Dagger ay doon niya napagtanto na nakuha na ni Viera Dun ang pinaka-inaantay nitong kahilingan. Ang Viera Dun na kanyang inabsorb ay isa lamang walang lamang shell, dahil ang tunay na Viera Dun ay linisan na ang mababang mundo na ito at naging isang Mother Earth at linamon nito ang Diyos na kanyang pinagsisilbihan sa pamamagitan ng kanyang nakumpletong Philosopher's Stone at si Viera Dun ay nagawa nitong mahiwa at mabuksan ang puso ni Jungwoo. At ginamit ang Dragon Heart at ang Soul Stone at nagkaroon siya ng walang hanggang mana at kinopya ang kanyang sariling magic ego data. Sa pamamagitan ng channel na nakakonekta sa kanyang Mother Earth ay si Viera Dun ay paunti-unti niyang pinapataas ang kanyang ego data at dahan-dahan niyang nilalamon ang Mother Earth na kagaya ng virus na pasikretong inaatake ang computer at linalamon ang hardware. Sa isip naman ni Yeonwoo na gustong-gusto talagang umakyat sa taas ni Viera Dun at naging isang halimaw na siyang lalamon sa kanyang master sa huli. Tinanong niya naman si Viera Dun na kung sariwa ba ang hangin dyan sa itaas na kagaya ba ng kanyang inaasahan. Tugon naman ni Viera Dun na sariwa ang hangin dito na maging ang mga mortal ay hinding-hindi malalasap ito. Napangiti namang tugon ni Yeonwoo na nasisigurado niya naman na gustong-gusto niya ito dahil nakarating siya dyan sa kanyang kinaroroonan ngayon kahit na isinakripisyo pa ang kanyang mahal at ang mga taga-sunod niya. Dumami naman ang mga mata ni Viera Dun sabay sabi niya na pumunta lamang siya dito sa baba para balaan siya. Nagtataka naman si Yeonwoo kung anong babala ang kanyang sinasabi. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na nakakainis daw ang wavelength dahil parang milyon-milyong tao ang kanyang kinakausap. Tugon naman ni Viera Dun sa kanyang katanungan na hindi na siya masasangkot simula ngayon patungkol sa kanilang magkapatid. At dagdag niya na wala siyang pinagsisihan sa ibabang mundo na ito at ang Viera Dun daw na nasa ibabang mundong ito ay patay na rin naman. Kaya naman iminungkahi niya kay Yeonwoo na tigilan niya na ang kanyang paghihiganti sa kanya dahil nakakainis ito. Pagkarinig ni Yeonwoo ay bigla naman siyang natigilan ngunit kaagad naman siyang ngumiti at sa isip niya ay tinawag niya si Jungwoo at sinabi niya na nagsisimula na siyang magkaroon ng sama ng loob sa kanya dahil sa hindi nito nakikita ang tunay na anyo talaga ng tao kung sino ba talaga sila. Ayon pa sa kanya na si Jungwoo daw ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang katawan, puso at maging ang alaala kay Viera Dun. Ngunit hindi niyo naman matanggap na para daw kay Viera Dun ay si Jungwoo ay isa lamang stepping stone upang makaakyat sa taas. Agaran niya namang sinabi kay Viera Dun na hayaan niya siyang balaan niya rin siya. Kinutya naman siya at minaliit ni Viera Dun dahil isa lamang siyang mortal at nagnanais pa na balaan siya. Nagalit naman si Yeonwoo dahil ang diferensya daw nilang dalawa ni Viera Dun ay malayo.
Na malayo pa kumpara kay Hermes o King Miho, subalit kaagad niyang sinabi kay Viera Dun na hintayin niya lamang siya dyan at panatilihin niyang malinis ang kanyang leeg. Labis namang nagtataka si Viera Dun dahil sa sinabi ni Yeonwoo sa kanya. Dagdag pa ni Yeonwoo na hindi rin magtatagal ay magagawa niya ring putulin ang kanyang ulo. Pagkarinig ni Viera Dun ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at maging si Braham ay nagulat at tinanong ni Viera Dun si Yeonwoo kung alam niya ba kung ano ang kanyang sinasabi at tumugon naman si Yeonwoo na oo. Sinabi naman kaagad ni Viera Dun na hindi niya alam ang kanyang sinasabi patungkol sa pagpaslang sa isang Diyos at hindi niya rin alam kung ano ang ibig sabihin ng isang Diyos. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi niya alam at nagsilabasan ang napakaraming sistema sa kanyang harapan sabay sabi niya pa na alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. At dito napahalakhak naman ang tawa si Hermes habang pinapalo ang kanyang tuhod dahil sa kanyang sinabi. At tinitingnan naman siya ni Athena na mayroong mainit na mata. Si Erd naman ay napapanguso na lamang. Si Poseidon naman ay labis na nagalit dahil sa kanyang mayabang na sinabi at maraming mga Diyos ang sumang-ayon kay Poseidon. Si Poseidon naman ay nagpakita ng malakas na puot patungo sa kanya. Halos lahat ng demonic societies ay pinagmamasdan siya ng mayroong seryosong mga mata habang si Agares naman ay ngumingisi lamang na parang isang demonyo. Lumabas naman sa sistema ni Yeonwoo na mas pinalakas pa ni Agares ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya na tinatawag na Demons and Monsters kaya naman marami na siyang magagawa sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Agares simula ngayon. Ipinagsama naman ang kasanayan na tinatawag na Demonism sa kapangyarihan na tinatawag na Demons and Monsters. Si Agares ay bigla na lang lumingon sabay sigaw niya ng napakalakas sa ibang mga demonyo at ang ibang mga demonyo ay sinasadya nilang huwag pansinin si Agares. Pagkarinig ni Viera Dun ay napasabi na lang siya na nababaliw na daw ito. Sinabi niya pa na sa ulit ay ang magkaroon ng tangang pag-iisip ay isa ring kalayaan na mayroon ang mga mortal. Dagdag niya pa na gawin niya ang lahat ng kanyang gusto dahil mananatili lamang siya dito at nang walang ano-ano'y bigla na lang naglaho si Viera Dun. Pagtapos noon ay napahawak na lang sa ulo si Braham at napapatawa siya sabay sabi niya pa na napaka-interesado talaga ang salitang Diyos at sinabunot niya naman ang kanyang buhok sabay sabi niya na may isang tao daw na bumaba at naging isang kaluluwa na lamang subalit ang isang tao ay naging isang transcended. Labis naman ang galit na kanyang nararamdaman at sinabi niya na ang taong yun ay kinuha at ninakaw ang buhay ng kanyang anak at ngayon ay isa na itong Diyos. Tinawag naman ni Braham si Yeonwoo bilang master at kinumpirma niya na sinabi niya na ito noon sa kanya na tutulungan niya siyang makabalik sa pagiging isang Diyos balang araw. At tugon naman ni Yeonwoo na totoo yun. Pagkarinig ni Braham ay seryoso niya namang sinabi na mas mabuting panatilihin niya ang kanyang pangako dahil papatayin niya ang Mother Earth sa sarili niyang mga kamay. Pagkarinig ni Yeonwoo ay tinignan niya naman ng matalim si Braham at sinabihan niya ito na hindi maaari, na siyang ipinagtataka naman ni Braham. Sinabi ni Yeonwoo na ang papatay sa kay Viera Dun ay siya at hindi niya hahayaang ibigay sa kanya ang oportunidad na ito. Natigilan naman si Braham at kaagad niyang sinabi na maging siya ay hindi niya hahayaang ibigay sa kanya ang tsansang ito. Masayang sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na kung sa gayon ay magpustahan na lang sila kung sino ang makaunang magkapatay sa kanya. Nagkamaya naman silang dalawa sabay sabi pa ni Braham na maganda nga yan. Lumabas naman sistema na maraming gods societies ang tumatanaw sa pagpapalitan ng kanilang paghamak. Tinignan naman ni Braham si Yeonwoo at sa isip niya nasa totoo lang na alam niya na ang batang ito na nasa kanyang harapan ay malalampasan ng pagsubok na ito kahit ano pa man ang mangyari. Ang kanyang malabong paniniwala dahil bagaman ang lahat ay halos mawala sa kanya pagtapos mawala sa kanya ang pagiging banal at ayon sa propesya na maliit lamang na halaga ang kanyang nakikita dahil sa liit ng banal na kapangyarihan na mayroon siya ngayon. At dito nakita ni Braham sa kanyang propesya na ang lahat daw ay masayang masaya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.